Ali mga kamotodex, so ayan, welcome back po sa aking YouTube channel. So ngayon lang po ako nag-vlog na nakaharap or kita yung aking mukha. So ayaw kasi ma-expose yung kagwapuan ko, no? Wow. So ngayon mga kamotodex, kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel at di ka pa nakapag-subscribe, so pakiclick po ng subscribe button sa baba lang po ng video na to at click mo na rin po ang notification bell para lagi ka updated sa mga bago kong video ang kagaya nito. So ngayon mga kamotodex, ang isi-share ko naman sa inyo kung paano palakasin ang kuryente ng motor, lalong-lalo na yung mga walang battery. So kadalasan kasi pag walang battery, mahina yung ilaw natin, kumukurap-kurap yung ilaw, yung signal light, yung busena. So yun ang kadalasan na nangyayari pagka walang battery or sira yung battery ng motor nyo. So ngayon mga kamotodex, ang isi-share ko sa inyo kung paano palakasin ang kuryente ng motor na kahit walang battery. So gamit lamang po ang kapasitor na ito. So yung kapasitor na to. So itong kapasitor na to mga kamotodex, kinuha ko lang to sa junk shop. So sa mga sirang appliances, meron kayong makukuha nito. Kaya kung meron kayong mga sirang appliances, kunin nyo yung kapasitor at gamitin nyo sa motor nyo. Kung gumagana pa ito, lalakas po ang kuryente ng inyong motor. So ngayon mga kamotodex, ay papakita ko lang sa inyo, meron tong dalawang paa. Ayan. So meron yung dalawang paa at hindi rin kayo magkakamali kasi meron tong negative sign. Ayan, kung makikita nyo, may negative sign po yan mga kamotodex. So itong paa na to, isa negative at yung isa naman ay positive. So lalagyan lang po ito ng wire at ipapakita ko sa inyo mamaya kung paano ito ikabit sa motor. So ngayon mga kamotodex, kung nakapag-subscribe ka na, punta na tayo sa motor ko. So ngayon mga kamotodex, meron ditong kapasitor sa harapan natin na tatlong kapasitor. So ngayon mamimili lang kasi ako dito sa tatlo na to kung alin dito yung gumagana pa. Dahil itong mga kapasitor na to, pinulot ko lang to sa junk shop. Ayan, tinanggal lang to doon sa mga sirang appliances. Ayan. So ngayon, unahin kong i-check mga kamotodex, unahin kong ilalagay sa motor, ito munang malaki na kapasitor. So ngayon, bago ko ilagay yan mga kamotodex, paandarin ko muna yung motor at para makita ninyo kung ano yung pagbabago kapag may kapasitor at kapag walang kapasitor. So meron tong battery, itong motor ko na to mga kamotodex, pero tatanggalan ko ng battery para malaman talaga natin kung talagang lalakas yung kuryente ng motor kapag nilagyan ng kapasitor kahit walang battery. So ngayon paandarin ko muna itong motor mga kamotodex. So ayan mga kamotodex, umaandar yung motor, hindi pa nakakabit yung kapasitor at wala rin battery. So mapapansin nyo, kumukurap-kurap yung neutral light nya. So signal light natin, mahinang signal light. So subukan natin ang busena. So ayan, paos ang busena nya dahil sa mahina yung kuryente ng motor dahil nga walang battery. So ngayon mga kamotodex, subukan naman natin na nakabit yung kapasitor. So ikabit ko muna yung kapasitor mga kamotodex. So ngayon ang pagkabit ng kapasitor mga kamotodex, kung nakita nyo naman yung kapasitor natin na mayroon siyang dalawang paa. Yung isa po dyan negative, yung mayroon siyang guhit. Ito. So ito po yung negative. So ito naman kabila, ito po yung positive. So ngayon sa pagkabit nito, ikabit nyo lang to sa dalawang wire na manggagaling sa battery ng motor nyo. So ikinakabit sa motor. So dito yan. Yan. So yung negative ng kapasitor nyo po ay ilagay nyo rin dito sa negative ng wire papunta sa motor o sa body ground. So yung isa naman na positive na wire ng kapasitor, kabit nyo po dito sa positive din na wire na manggagaling sa regulator. So ito po yung nakakabit dito sa battery, itong wire na to. So ikabit ko muna to. So na ganito mga kamotodex, ayan, ikabit ko na yung kapasitor. So ngayon na ikabit ko na to, subukan naman natin paandarin kung mayroon pagbabago kaya kung lumakas yung kuryente ng motor. So paandarin ko muna yung motor mga kamotodex. So ayan yung may kapasitor siya. So subukan natin. Ayan. So mas lumakas yung ano niya, yung busena kaysa kanina na walang kapasitor. Ayan. Ayan.
At yung neutral niya, hindi na siya kumukurap-kurap. Ayan, oh. So mas gumanda yung kanyang kuryente. Yan. So kung meron kayong mga sirang kapasitor mga kamotodek sa appliances nyo, so pwede nyo tanggalin at pwede nyo ikabit sa motor nyo. So pwede nyo rin isabay sa battery. Kung mayroon kayong battery, pwede nyo rin isabay yung kapasitor sa battery nyo para mas lumakas yung supply ng kuryente nyo. So hanggang dito na lang ang video ko mga kamotodek. Sana nakatulong sa inyo ang video na to at maraming salamat. At kapag hindi ka pa nakapag-subscribe, so please pakiclick po ng subscribe button sa baba lang po ng video na to.